Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Liza at Marco. Sa maliit na apartment ni Liza ay makikita ang mga nakakalat na gamit sa kanyang kwarto. Habang nakaupo sa kanyang upuan ay hinaplos ni Liza ang mukha niya. Malungkot na napatingin sa computer niya nang maramdaman ang mga tigyawat niyang dumarami sa kanyang pisngi. Kaya siya walang kasintahan simula noon ay dahil sa kanyang itsura. Sa kanyang matagal na pagtitig sa kanyang computer ay biglang nag-ring ang notification ng kanyang cellphone. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Nanalo siya sa isang online raffle. Upang masigurong hindi iyon scam ay sinubukan ni Liza na sundin ang mga nakasulat doon upang makuha ang napalanunan. Naghintay si Liza ng ilang oras hanggang sa muling tumunog ang kanyang notification. Halos manlaki ang mata nang makita ang mensahe galing sa kanyang bank account. Ay Diyos ko! Sigaw ni Liza sa sobrang gulat. Hindi makapaniwala si Liza nang makita roon ang kanyang napalanunan na nasa kanyang bank account na. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Mina. Mina, nanalo ako sa online raffle! Sabi ni Liza na halos mawalan ng hininga sa kaba. Hala! Seryoso ka ba, Liza? Sigaw ni Mina mula sa kabilang linya. Masaya ako para sa iyo, Liza. Gawin mo na ang lahat ng mga pangarap mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na maaari niyang gawin sa kanyang yaman, ang naisip ni Liza ay ang matagal na niyang pangarap, ang makahanap ng tunay na pag-ibig. Ngunit sa kanyang itsura ay imposibleng may magkakagusto sa kanya. Kaya habang nagsisurf sa internet, napansin ni Liza ang isang online advertisement. Bumili ng perfect husband. Kahit na alam niyang imposible ito, hindi niya napigil ang kanyang sarili na i-click ito. Ang pangako ng website ay simpleng-simple. Ang perfect husband para sa iyo at sa presyo na tila ay mura para sa isang multi-millionaire. Nag-decide si Liza na subukan ito. Ayos na ako sa apartment ko. Wika ni Liza. Anong gagawin mo sa pera mo? Takang tanong ni Mina. Nakita ko kasi tong ad online. Bumili ng perfect husband. Banggit ni Liza na may halong kahihiyan. Tumawa si Mina. Ha! Nagpapaniwala ka na naman dyan, Liza? Pero gusto kong subukan. Lalo na at imposible na akong makahanap ng asawa dahil sa itsura ko. Wika ni Liza na seryoso. Si Mina, nakilala sa kanyang praktikalidad, suminghap. Hay! Sige, kung sa tingin mo mag-work, go! Pero huwag mong gastahin lahat ng panalo mo doon. Dahil sa kanyang pagiging pangit, pinili ni Liza na subukan ito. Binili niya ang perfect husband online na hinihiling niyang hindi matakot sa kanyang itsura. Ang Perfect Husband online shop ay isang virtual na tindahan na nagsasabing mabibili mo dito ang iyong perfect na asawa. Sa kabila ng kanyang pangalan, hindi ito literal na pamimili ng isang tao, kundi isang experimental na platform kung saan ang mga tao ay makakahanap ng kanilang potensyal na kapareha batay sa kanilang preferences. Kailangan nilang sagutan at ibigay ang mga detalyeng kailangan. Ngunit makalipas ang ilang linggo ay walang nangyari. Unti-unting nawawala ang pagkasabik at pag-asa kay Liza. Dahil wala siyang natanggap na package o kahit ano mula sa naturang shop. Nagsisi siya at naisip na baka na-scam siya. Sa gabing puno ng pagkabigo at kalungkutan, tinawagan siya ni Mina. Hindi maiwasang maglabas ni Liza ng hinaing kay Mina. Hindi ko alam, Mina. Parang gusto ko nalang magtago at wag lumabas. Nakakahiya. Napakabobo ko. Saad ni Liza, ang kanyang boses ay may halong pighati. Huwag mong isipin yun. Lahat tayo nagkakamali at napapadala sa mga pangako. Kung alam mo lang, muntik na rin akong bumili sa website na yun.
kung hindi lang ako naubusan ng load. Biro ni Mina na inaasahang makapagpapasaya kay Liza kahit saglit lang. Talaga ba? Salamat, Mina. Siguro tama ka. Ay, kailangan kong makalimutan to. At yan gusto kong marinig. Tara na, iinom tayo sa bar. Libre mo, di ba? Nanalo ka sa online raffle. Sige, pero huwag kang aasa na ililibre kita ng buong gabi. Baka maubos pa ang natitira kong pera. Biro ni Liza. Habang nag-aayos, hinihintay ni Liza ang kanyang kaibigang si Mina. Hindi gaya niya, si Mina ay isang mayaman at walang problema pagdating sa pera. Marami na itong naitulong kay Liza sa nakaraan, pero dahil sa hiya, ayaw niyang humiram pa ng pera dito kapag nagigipit na. Bakit ganyan ang suot mo? Bawal ang pantalon at malaking t-shirt sa bar, Liza. Para ka namang baguhan. Natatawang inabot sa kanya ni Mina ang isang paper bag. Alam na ni Mina ang kanyang style, kaya't palaging handa itong may dala para sa kanya. Nang sila ay dumating sa bar, halos mapaiyak sa hiya si Liza dahil sa mga tukso mula sa kanilang mga kaibigan. 28 ka na, Liza! At hanggang ngayon, wala ka pa rin kapareha? Tukso ni Beth, ang kaibigan niyang unang nakapag-asawa sa kanilang barkada at kilala sa kanilang grupo dahil sa kanyang kagandahan. Halos lahat sa grupo ay may kanya-kanyang kapareha. Kahit si Mina ay may kasamang fiancé. Si Liza lamang ang walang kadate sa gabing iyon. Kung alam lamang ni Liza na magkakasama ang mga ito, baka hindi na siya sumama. Tigilan niyo nga ako! Palibhasa! Magaganda kayo! Hindi niyo alam kung anong hirap naming mga pangit na makahanap ng tunay na pag-ibig. Nakasimangot na tugon ni Liza na nagpatawa sa mga kaibigan. Napabuntong hininga si Liza at tumayo. Alam niyang patuloy siyang pagtatawanan ng kanyang mga kaibigan. Kaya nagpa siyang magpunta sa banyo. Isa sa dahilan niya para maiwasan ang mga panunukso nila. Dahil nakainom na si Liza ay hindi niya maiwasang mahilo habang patungo sa banyo. Sa kanyang paglalakad, nabangga niya ang isang lalaki na tila ba ang pinakagwapo sa kanyang paningin. Pasensya na, Liza Salvador nga pala, 28, single at walang anak. Nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang kumpanya. Pwede akong maging kapareha mo forever at sa kabilang buhay pa. Nilahad ni Liza ang kamay sa harap nito. Si Marco, na unang nakaagaw ng atensyon ni Liza sa tagal ng pagiging single nito, ay kumunot ang noo habang tinitignan si Liza. Matagal na niyang pinagmamasdan si Liza mula pa nang dumating siya. Akala ko ba ay bumili ka ng perpektong asawa? Bakit parang naghahanap ka pa ng iba? Supladong turan ni Marco at hinawakan ang kamay ni Liza. Hinila siya patungo sa kanyang katawan. Paano mo nalaman yon? Pero alam mo, sa tingin ko, scam lang yon. Kung ganitong mukha ba naman ang makikilala ko, sinong tatanggi? Hinaplos ni Liza ang pisngi ni Marco bago humilig sa dibdib nito. Dahan-dahang inilagay ni Marco ang kanyang mga kamay sa bewang ni Liza upang suportahan siya. Hindi pwede ang basta ka lang makikipagkilala sa kahit kanino. Hindi ako papayag. Matigas na sabi ni Marco. Kahit nahihilo ay nagawang tumingala ni Liza sa kanya. Nakasimangot ito sa kanya at para bang isang bata na inagawan ng isang candy. Naalala niya bigla ang mga katangian na gusto niya sa isang perfect husband sa organisasyon kung saan siya bumili. Pero agad niyang itinapon sa isip ang ideyang iyon. Sandali lang, pwede bang bitawan muna ako? Ay, huwag na pala. Sige, at mag-usap tayo sa ganitong posisyon. Kinikilig na sabi ni Liza habang inilalapat ang kanyang pisngi sa dibdib ni Marco na kinatawa naman nito. Ganito ka ba kapag nalasing? Hindi ko gusto. Gusto mo bang umuwi? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Baka mag-alala ang mga kaibigan ko
dito na lang muna tayo. Napangiti si Liza nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ni Marco. Gusto mo bang puntahan natin ang mga kaibigan mo para magpaalam? Nakita kong tinutokso ka nila kanina. Malambing na sabi ni Marco habang hinahalikan ang noo ni Liza. Komportable si Liza sa kanyang mga bisig. Gusto ko, pero teka lang, hindi pa kita kilala. Pwede bang bitawan mo muna ako? Biglang nabagtanto ni Liza ang kanilang sitwasyon at agad siyang lumayo. Kilala mo ko. Seryosong sabi ni Marco. Umiling si Liza. Ngayon lang kita nakita. Diba, binili mo ako sa Perfect Husband online organization. Tapos kakalimutan mo lang ako. Nakakasakit ka ng damdamin, mahal ko. Sabi ni Marco habang nakatingin ng diretso kay Liza. Si Liza ay napatingin sa kanya na may halong gulat at pagkabigla. Napaawang ang labi ni Liza habang tinitignan si Marco. Biglang nag-sink in ang lahat sa kanya. Binili ko? Ikaw ang... Oo, ako nga. Hindi mo ba binasa ang description ko? Hindi mo man lang ba tinitignan ang larawan ko? Tanong ni Marco na may halong tampo. Pwede bang tignan yon? Ang sabi doon, hindi kami maaaring pumili ng kapareha namin dahil ibabase lamang nila yun sa preference na nilagay namin doon. Naguguluhang sagot ni Liza. Muli ay natulala si Liza kay Marco dahil hindi makapaniwalang naroon ang nabili niyang perfect husband. Akala niya ilalagay pa nila sa package. Hindi alam ni Liza na ito pala ang hahanap sa kanya. Tama. Pero pagkatapos nilang pumili para sa'yo, ipapadala nila ang detalye sa'yo. Paliwanag ni Marco. Iyon ang pagkakamali ni Liza dahil pagkatapos magbayad sa organisasyon ay hindi na niya tinignan pa ang account niya. Inaasahan niya na direkta itong ipapadala sa kanya. Hindi niya alam na magpapasa pa ang mga ito ng detalye nang napili nila para sa kanya. Hindi ko alam. Pasensya na. Kaya pala, di mo ako nakilala kanina. Masungit na saad ni Marco sa kanya. Kasama ba sa preferences ko ang pagsusungit mo? Nakangusong dinignan ni Liza si Marco na hinawakan lamang ang kamay niya. Halika na, magpapaalam na tayo. Naghihintay si attorney sa bahay. Hindi pa man nakasagot si Liza ay hinila na siya ni Marco patungo sa pwesto ng mga kaibigan niya. Liza, andito ka na pala. Halika, ipapakilala kita sa... Si Mina ay hindi natapos ang dapat na sasabihin. Nakita si Liza na may kasamang lalaki at magkahawak ang kamay. Marco nga pala, kasintahan ni Liza. Seryosong dinignan ni Marco ang mga kaibigan ni Liza. Naunawaan naman ni Liza ang mga kaibigan niya nang makita ang mga itong tulala kay Marco. Ngunit sa kabila nun ay alam ni Liza na nagulat at nagtataka ang mga ito. Dahil ang alam nila ay no boyfriend since birth si Liza dahil sa kanyang itsura. Hindi pa nga nagkakaroon ng kasintahan si Liza. Anong sinasabi mo? Nagbanyo ka lang? May boyfriend ka na agad? Baka hinila mo lang sa kung saan yan, Liza ha? Napasimangot si Liza sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang nagbibiro lamang sila kaya umirap si Liza sa mga ito. Ngunit alam ni Mina ang totoo kung kaya ay ito na ang hinarap ni Liza. Sabi ko na sa'yo, totoo yun. Gusto mo sumama? Tanong ni Liza habang lumalapit si Mina kasama ang kanyang fiancé. Saan? Tara, sasama kami ni Carl. Nakangiti si Mina kay Liza. Masaya dahil nakikita niya ang saya sa mukha ng kaibigan. Magpapakasal na kami! Sabi ni Liza na may halong tuwa at kilig. At dahan-dahang inila si Mina upang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Alam kong nagulat ka, pero gusto ko bilang kaibigan na maging saksi ka sa araw na yon. Kahit na hindi ito ang klase ng kasal na pinangarap ko. Sinundan ito ni Liza ng malambing na ngiti.
hinihiling ang suporta ng kanyang matalik na kaibigan. Si Liza ay sumama kay Marco, samantalang nakasunod naman ang kanyang matalik na kaibigan at si Carl, gamit ang kanilang sasakyan. Tumigil ang sasakyan ni Marco sa isang village, sa harap ng isang may kalakihan at simpleng bahay. "Salamat," sabi ni Liza kay Marco habang ito ay nag-aalok ng kamay upang tulungan siyang bumaba mula sa sasakyan. "Ang ganda ng bahay mo, Marco," dagdag niya habang tinutukoy ang eleganteng estruktura sa kanilang harapan. 4 silang magkakasamang tumungo at pumasok sa loob ng bahay. Bagamat may pagkasimple ang disenyo, hindi mapigil ni Liza na hangaan ang elegansya ng tahanan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay masusing tumingin sa bawat sulok. Hinahayaang pagmasdan ang kagandahan ng bawat detalye. Si Atty. Luis ay naghihintay sa atin sa sala. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza upang samahan ito patungo sa sala kung saan nakaupo na ang kanilang abogado. "Ganito lang ba ang proseso ng kasal dito? Simpleng pagpirma? Hindi ba't mas maganda kung sa simbahan? Ibig kong sabihin, hindi ba mas nararapat para sa kaibigan ko ang isang tradisyonal na kasal?" Si Mina ay bigla ang umupo sa sofa, puno ng pag-aalala sa bawat salitang binitawan. Sa gilid ng sala, nakaupo ang isang batang abogado. Sa harap niya ay maayos na nakalatag ang mga papeles na tila yata ay pipirmahan nila ni Marco. Bagamat kinakabahan, isang mahinihing ngiti ang namutawi sa labi ni Liza. Oo, ito nga ang nihahandang proseso ng organisasyon. Kapag nagtagumpay ang relasyong itinatag namin ni Liza, sa amin na magdedesisyon kung anong hakbang ang susunod. Tungkol naman sa iyong huling tanong, pagkatapos namin pumirma, si Luis nang bahala sa pagpaparehistro nito. Paliwanag ni Marco habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Liza. Kung sakaling hindi ito magtagumpay, si Carl ay may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig nang itanong iyon. Itinuring na rin niyang kaibigan si Liza sa tagal nilang magkakasamang tatlo. Si Liza ay kinakabahan sa posibleng sagot ni Marco. Subalit anuman ang maging tugon nito, handa si Liza na tanggapin. Ibabalik ang kalahating halaga na bayad niya. Ang natitirang kalahati ay iaambag sa organisasyon at sa isang bahay ampunan. Bumilis ang tibok ng puso ni Liza nang maramdaman niya ang malambing na halik ni Marco sa kanyang sentido. Napangiti si Liza, hindi nakaramdam ng pagkailang. "Ayos din pala. Kahit hindi magtagumpay ang relasyong to, hindi masasayang ang binayad ko. May balik man sa akin ang kalahati ng aking ibinayad. Makakapagbigay tulong pa rin ako sa mga bata sa ampunan." Biglang napahinto si Liza nang makita ang pagsimangot ni Marco. Sa gulat, binitawan ni Marco ang hawak sa kamay niya. Hindi ko papayagang mangyari yon. Sigurado ako na mag-work ito kung hindi ka maghanap ng iba. Matapos sabihin ito, matalim na tinignan ni Marco si Liza. Naalala ang hindi kanais-nais na pangyayari sa bar. Nabigla si Liza, ngunit nagawang taasan ng kilay si Marco. "Hindi ko gagawin yon, Marco!" "Talaga? Anong nangyari sa bar? Bakit parang nararamdaman ko na may pagsisisi ka?" Mariing tanong ni Marco habang tinitignan si Liza nang may pagdududa. Umurong siya ng kaunti, tila nagtatampo. "Hindi! Gusto ko lang iparating na..." "Ang sabi mo ay ayos lang na hindi mag-work. Pero ngayon, pakaramdam ko, parang ayaw mo na sa akin. Bakit ba tayo magpapakasal kung ganun? Huwag na nga lang." Sabi pa ni Marco. Ang tatlong kasama nila ay tahimik na natatawa sa eksena ng dalawa. Si Marco na tila batang nagtatampo ay unti-unti pang lumalayo. Samantalang si Liza ay nagpupumilit lumapit at ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. "Pipirma ka ba? O isasauli kita sa organisasyon?" Tanong at may bahid ng pagbabanta ni Liza. Agad na nilapitan ni Marco si Luis.
Saan ang dokumentong pipirmahan? Ang tagal mong kumilos. Sabi ko na sa'yo kanina na akong mauna sa pagpirma. Baka gusto mong matanggal dito. Kapag inutos ng kamahalan na magpirma, dapat sumunod tayo kaagad. Patuloy pa rin sa pagbubulong si Marco kay Luis. Bago siya sumuliyap kay Liza, natahimik lang na pinagmamasdan siya. Napalunok si Luis. Tila ba hindi makapaniwala sa narinig mula kay Marco. Pagkatapos ng kanilang pagpipirma, dali-dali namang inakbayan ni Mina si Liza para makipag-usap ng mas pribado. Samantalang si Marco, hindi pa rin natatapos sa pagbubulong kay Luis. Binabati kita, Liza! Sobrang sayo ko para sayo. Hindi ko inaasahan na ikaw pang mauuna sa atin na ikasal. Maligayang niyakap ni Mina si Liza. Hindi napigilan ni Liza ang kanyang emosyon at tumulo ang kanyang mga luha dahil sa saya. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng kasiyahan na idudulot ng pag-aasawa at pagpapakasal sa kanya. Sa itsura niya ay hindi siya makapaniwala na tinuloy pa rin ni Marco ang pagpapakasal sa kanya. Sana nga, ito na Mina. Umaasa ako magiging matagumpay ang relasyon namin. Hindi na kompleto ni Liza ang kanyang pagsasalita dahil sa biglaang pagkalabit sa kanya. Pagharap niya, si Marco ang bumulaga sa kanya na nakasimangot at hindi magandang ekspresyon sa kanyang muka. Sigurado nga ako mag-work to. Paulit-ulit ko lang sinasabi. Mukhang ayaw mo talaga sa akin. Oo na nga, bumalik ka na nga doon. Usapang babae ito, doon ka. Sabay turo ni Liza sa sofa. Sumunod naman agad si Marco. Ngunit habang naglalakad ay bumubulong ito at halata ang inis sa kanyang muka. Pakiramdam ko, tatanda din ako ng maaga. Hindi ko alam kung bakit ko isinama sa preferences ko ang ugaling meron siya. Tumawa si Mina, libang na libang sa eksena ni Liza at Marco. Alam mo, bagay kayo. Naniniwala rin ako na magiging maayos ang lahat. Salamat talaga, Mina. Wika ni Liza na may halong pasasalamat at ginhawa. Talagang natutuwa ako para sa iyo, Liza. Pero kailangan namin nang umuwi. Nagpaalam na sila at hinatid pa ni Marco at Liza sa labas. Marco, alis na rin ako. Magkikita ba tayo bukas? Naglakad si Liza papalapit kay Marco upang magpaalam. Ngunit sinalubong siya ng masungit na mukha nito. Mag-asawa na tayo. Sabay turo ni Marco sa kanilang singsing. Nagulat si Liza at tumango. Oo nga, kakapirma lang natin kanina. Bakit aalis ka ba? Hinila ni Marco si Liza palapit sa kanya. Sa yakap ni Marco, nawala ang kanyang pagkalito. Makikita sa kislap ng mga mata ni Marco ang malalim na damdamin habang titig na titig ito sa kanya. Hindi ito ang bahay ko, Marco. Kaya kailangan ko pa rin umuwi. Hahatid mo ba ako? Bakit pa kita ihahatid? Kung hindi ko naman gustong umuwi ka. Ngayong mag-asawa na tayo, ang sa akin ay sa'yo na rin. Dito ka natitira. Mariing sabi ni Marco. Ngunit nagulat siya nang makapanya ang maliit na bukol sa noo ni Liza. Ano to? Paano mo nakuha to? Ngayon niya lang ito napansin, bagamat hinalikan niya si Liza sa noo kanina. Hindi kita nakitang nabangga sa kotse ko. Nakanguso si Liza at malambing na hinampas ang dibdib ni Marco. Ano pat hindi pinansin ang huling tanong nito. Huwag kang ganyan. Bagong kasal pa lang tayo. Marami pa tayong hindi alam sa isa't isa. Ngunit hindi basta-bastang nalilinlang si Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Napansin ang pag-iwas nito sa kanyang mga tanong, kaya't mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Sagutin mo ako, Liza. Nabangga ka ba sa kotse? Ibibenta ko yun. Maaari naman tayong mag-commute. Baliw ka talaga. Tungkol sa bukol ko? Hindi ako nabangga sa kotse mo. Napansin ni Liza ang seryosong mukha ni Marco, kaya't dagliang idinagdag.
Nauntog ako sa kotse ni Mina kanina. Akala ko kasi pareho lang ng height ang kotse niya dati. Pero mas mababa pala yung bago niyang gamit. Kaya ayan, nauntog tuloy ako. Ang clumsy mo naman. Sasakay ka lang ng kotse. Mauuntog ka pa. Halika dito. Hahalikan ko na lang yan. Namula si Liza at umiwas ng tingin. Saan ba ako dapat matulog? Parang bumabalik yung pakiramdam kong hilo kanina. Para bang nandidilim ang paningin ko kapag tinitignan kita. Nagmamadaling lumakad palayo si Liza. Iniwanan si Marco. Subalit sa halip na umakyat sa kwarto, diretsyong nagtungo si Liza sa kusina. Walang maayos na pagkain dito. Ngayon ko lang naramdaman ng gutom. Naalala ko, hindi pa pala ako nakumain mula tanghali hanggang ngayon. Ano? Bakit hindi ka pa kumain? Ako nang magluluto. Dito ka muna. Maupo ka. Dali-daling hinila ni Marco si Liza papunta sa lamesa at pinaupo siya sa isa sa mga silya doon. Habang nakatingin kay Marco, bumalik ang hilo ni Liza at nahirapan siyang sundan ang bawat kilos nito. Mukhang ginagawa ni Marco ang lahat at mabilis para hindi siya maghintay ng matagal. Alam niyang gutom na siya. Konting tiis na lang. Malapit na to. Huwag kang makatulog ah. Napansin ni Marco na unti-unti nang bumabagsak ang ulo ni Liza sa mesa at mukhang inaantok na ito. Hindi naman, may iniisip lang. Umayos nang upo si Liza nang makita niyang papalapit si Marco at magaan na hinaplos nito ang kanyang buhok. Anong iniisip mo? Maaari ko bang malaman? Malambing na tanong ni Marco. Bahay mo ba to? Simple pero ang ganda at maaliwalas. Sabay hilig ni Liza kay Marco na para bang may kinikimkim na kilig. Ito, regalo lang sa akin ng isang kaibigan ko na ngayon ay nasa Hawaii na. Yung kotse, yun ang unang nabili ko mula sa unang sahod ko noon. Bakit mukhang nagulat ka? Feeling ko, mas maganda pa ang bahay mo kaysa dito. Ngumiti si Marco habang inihahanda ang nilutong pagkain at inilabag ito sa harap ni Liza. Malalahanin niyang pinaglingkuran si Liza. Agad na inaabot ang mga hinihiling nito. Napabuntong hininga si Liza. Naalala niya ang simpleng apartment na kanyang tinutuluyan. Sa apartment lang ako nakatira. Hindi ako kasing yaman ng iniisip mo. Umangat ang kilay ni Marco. May halong pagtataka at aliw sa kanyang muka. Anong pinangbili mo sa akin? Saka, huwag mong sabihin inutang mo yon. Pabiro niyang hinawakan ang kanyang dibdib, kunwari ay nasaktan sa sinabi ni Liza. Napangiti si Liza habang tinitikman ang pagkain ni Marco. Napapikit siya sa sarap. Grabe Marco, ang sarap ng luto mo. Kung hindi, baka hindi ko pa natikman tong masarap mong luto. Matapos ang ilang subo, tumingin si Liza kay Marco. Nanalo ako sa online raffle. Milyon din ang premyo. Hindi ko nga ma-imagine na ikaw ang pinakamura doon. Kung sa akin lang, ilalagay kita sa pinakamataas na presyo. Siguradong marami ang gustong magkaroon ng katulad mo, kahit pa maubos ang kanilang yaman. Umukit ang isang ngiti sa labi ni Marco. Nagulat sa sunod-sunod na pagsasalita ni Liza. Wala yun. Kung sa pinakamataas na halaga ako na ilagay, baka hindi mo nga ako mabili. Mabuti na lang at nasa budget-friendly list ka. Ngumiti si Liza habang tinitignan si Marco. Alam mo ba, ang unang plano ko sana ay gamitin ng pera sa pagbili ng mga ari-arian, bahay at sasakyan. Gusto kong matupad lahat ng mga pangarap ko. Pero nang makita ko yung ad online na yon, biglang nagbago ang isip ko. Naisip kong subukan. Kasi sa pangit ko, imposibleng may magkagusto sa akin. Sinabihan ako ni Mina na baka scam to. Tinuloy ko pa rin. Ilang linggo ang hindi dumating. Naisip ko tuloy na baka tama ang sinabi ni Mina. Masayang ibinahagi ni Liza. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang kamay sa mukha ni Liza. Pinunasan nito ang konting kalat sa gilid ng kanyang labi.
Sa kabila ng simpleng galaw na iyon, hindi maiwasang tumibok ng mabilis ang puso ni Liza. Ang swerte ko talaga dahil napansin mo ang online ad ng organization namin. Sabi ni Marco na may halong kasiyahan sa bawat salita, habang dahan-dahang kinukuha ang mga pinggan at tinidor na ginamit ni Liza para hugasan. Oo, maaring mas maswerte pa nga ako, pero naalala ko ang sinabi mo na ang kalahati ng bayad ay mapupunta sa organisasyon at sa bahay ampunan. Paano naman yung para sa'yo? Tanong ni Liza habang nakatingin kay Marco. Sa kabila nito ay ngumiti lamang. Pagkatapos ayusin at ibalik ni Marco ang mga gamit sa kusina, inalalayan niya si Liza patungo sa kanilang kwarto sa itaas. Wala, dahil kaming na mga napipili sa organisasyon ay sumali ng kusa nang walang inaasahang bayad. Sumali kami hindi para sa pera, kundi para makahanap ng tunay na pag-ibig. Habang nagsasalita, binuksan ni Marco ang pinto ng kwarto na sa tingin ni Liza ay ang master's bedroom. Napansin niya ang mga gamit ni Marco, kaya tinignan niya ito ng may pagtataka. Ang ibang kwarto ay nakalak. Napangiti si Liza at bagyang kinurot ang braso ni Marco. Ang tibay pero paano yan? Wala akong ekstrang damit dito, Marco. Napalingon si Liza patungo sa maayos na closet ni Marco. Subukan mong tumingin sa closet ko. May mga bagong boxers doon sa ilalim na hindi ko pa nasusuot. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nahiga sa kama. Marco, tapos na akong maligo. Ikaw, balak mo bang maligo o ganyan ka na lang? Mukhang malagkit na kasi ang buhok mo. Biro ni Liza habang tinitignan si Marco. Bago pa man siya makareact, mabilis na siyang hinila ni Marco patungo sa kanya. Nagulat na lang si Liza nang matagpuan ang sarili na yakap ni Marco. Ang kanyang muka ay malapit sa leeg nito. Pumalibot ang mga braso ni Marco sa kanya. Higpit na nagdikit ang kanilang mga katawan. Ang bango mo, babe. Amoy Marco ka na. Sabay tawa ni Marco habang mas lalo niyang isinusubsob ang muka sa leeg ni Liza. Dahil sa kiliti, si Liza ay pilit na tumatakas mula sa yakap niya. Nakikiliti ako! Maligo ka na doon! Pero sa halip na umiwas, mas pinili ni Liza na humilig kay Marco. Ipinikit ang mga mata at dahan-dahang nadama ang antok. Hinaplos ni Marco ang basang buhok ni Liza at napansin niyang malalim na ang paghinga nito. Paglingon niya, natuklasan niyang tulog na si Liza. Ang mga labi nito ay bahagyang nakabuka. Natulog kang basa pang buhok mo. Ani Marco na may halong pagkamangha. Dahan-dahan siyang tumayo habang dala-dala si Liza na instiktibong yumakap ng mas mahigpit sa kanya. Sobrang antok ko na. Bulong ni Liza habang nakapikit ang mga mata. Sige, ako nang bahala sa'yo. Sabi naman ni Marco habang marahang hinahaplos ang ulo ni Liza. Bagaman may pagkahirap, nagawang patuyuin ni Marco ang buhok ni Liza na panay ang ungot na mahihiga na sa kama. Matapos maligo ni Marco, hinayaan niyang matulog si Liza sa kanyang tabi. Magandang umaga, babe. Sa pagbukas ng mga mata ni Liza, si Marco agad ang sumalubong sa kanyang paningin. Nakapalibot ang mga kamay niya sa bewang ni Marco at ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Para kang bata na gustong yakapin palagi ang kanyang unan. Baka mamaya, isipin ko na talagang na-addict ka na sa yakap ko. Mabilis na umiwas si Liza. Nararamdaman ang init sa kanyang mga pisngi. Pinagbasdan si Marco ng may bahid ng inis. Hindi ikaw talaga, ang kapal mo. Pagkatapos maghanda si Liza, sabay silang buwaba ni Marco. Pagdating sa kusina, ay agad napansin ni Liza ang masarap na almusal na nakahanda sa lamesa. Nakapagluto ka na pala? Bakit nandun ka sa taas kanina? Baka naman sinadya mong lumapit sa akin at iyakap ang braso ko sa'yo, no? Gusto mo lang yata akong asarin?
Biro ni Liza habang hinampas si Marco, tatanging ngiti at tawa lang ang isinukli. Lalo ka kasing gumaganda tuwing napipikon. Tignan mo, nakakunot na naman ang noo mo. Pakis nga, bilis! Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang tumakbo si Liza papunta sa lamesa. Agad na kumuha ng plato at nagsimulang kumain. Ang sarap talaga ng luto mo. Komento ni Liza habang tinikman ang pagkain. Ngumiti si Marco at sunod-sunod na nagsubo ng pagkain. Salamat, pero mas masarap ako. Muntik nang mabulunan si Liza sa sinabi ni Marco. Pagtingin niya dito, bagamat seryoso ang itsura ni Marco, makikita mong nagpipigil ito sa kakatawa. Naiiritang kinurot ni Liza ang braso nito. Nakakainis ka talaga. Huwag kang magbiro ng ganon. Sabi ni Liza na may halong inis. Napakunot noo si Marco. Dahan-dahang tumayo habang hawak ang kanyang plato at nilapitan si Liza para tumabi sa kanya. Ito namang si Liza, hindi makatanggap ng katotohanan. Oo, masarap ako sa maraming bagay. Hindi lang talaga halata minsan dahil masyado akong hot. Sabi ni Marco habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Liza. Nagpatuloy si Liza sa pagkain na may ngiti sa kanyang labi. Pinili niyang hindi pansinin ang pabirong sabi ni Marco. Sa kanilang masayang pagsasalo, biglang naalala ni Liza ang kanyang trabaho. Napagtanto niya na may trabaho pala siya sa araw ng linggo. Ay hala, nakalimutan kong may trabaho pala ako. Mabilis na tumayo si Liza at tumakbo palabas ng bahay. Nang mapagtanto ang lamig ng sahig ay agad na natigil. Kailangan ko pang umuwi sa bahay. Saan ka pupunta? Suot mo pang damit ko, babe. Hindi napansin ni Liza ang pagsunod ni Marco sa kanya. Hanggang sa hinila ni Liza si Marco patungo sa kotse nito nang makita ang hawak nitong susi. Ihahatid mo naman pala ako. Halika na. Hindi ito susi ng kotse, babe. Natatawang umilag si Marco sa hampas ni Liza sa kanya. Nagbibiro lang. Ito na nga. Ihahatid na kita. Bilisan mo, Marco. Mapapagalitan ako ni Madam. Nagmamadaling kinalas ni Liza ang seatbelt at lumabas sa kotse nang tumigil ito sa apartment na inuupuan. Ngunit nakita niya doon ang ginang na araw-araw yatang sinisingil siya sa upa niya. Nandito na naman kayo, Tia Jessa? Hindi pa ba siningil niyo na din ako kahapon? Sa susunod na buwan pa po ang bayad ko. Wala akong pera, Liza. Natalo kasi ako sa sugal kahapon. Araw-araw kayong natatalo? Grabing kamalasan naman yan, Tia. Binuksan ni Liza ang pinto, ngunit bago pa makapasok ay hinawakan siya ni Jessa upang pigilan. Tia, mamaya na po. Kailangan ko pumasok sa trabaho. Baka mapagalitan ako ni Madam. Kahit 1,000 lang, Liza. Masungit na sabi ni Jessa. Ngunit bago pa makapagsalita ulit ay may humawak na sa braso ni Jessa. Si Marco na supladong nakatingin sa kanya. Sino ka? Bitawan mo nga ako! Sige na, babe. Magbihis ka na. Ayusin mo na rin ang mga gamit mo. Sa bahay ka natitira. Ayokong umuwi ka pa rito at araw-araw kang sinisingil. Kumuha si Marco ng 10,000 at binigay iyon kay Jessa. Masayang tinanggap iyon ng ginang. Ngunit bago umalis ay nginisihan pa si Liza. Nakahanap ka ng mayaman na. Ang swerte mo. Huwag mo nang pakawalan. Paniguradong gaganda ang buhay mo. Liza, pumasok ka na sa loob. Inis na sabi ni Marco at sinara ang pinto ng apartment. Nakasimangot na hinarap si Liza na natatawa sa inasta ni Marco. Bakit ka tumatawa? Mag-leave ka kaya muna ng 1 linggo. Pumunta tayo sa probinsya namin. Sinara ni Liza ang kwarto. Mabilis na nagbihis. Kumuha siya ng malaking bag at binigay iyon kay Marco. Hinila niya ito papasok nang matapos magbihis. Tulungan mo ako mag-ayos ng mga gamit. Ikaw naman ang may gusto nito.
Napangiti si Marco nang mapagtantong pumayag si Liza na sumama at lumipat sa bahay niya. Inaamin ni Marco na noong unang beses niyang makita si Liza ay alam niyang may nararamdaman siyang kakaiba dito. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso sa normal na pagtibok nito. Wala siyang pakialam kung ano ang itsura ni Liza. Ang mahalaga ay ang maibibigay na saya ni Liza sa kanya. Tama naman tong nasulat ko. Papayag kaya si Madam na mag-leave ako ng 1 linggo? Tanong ni Liza, nag-aalangan sa liham na isinulat niya. Ayos na yan. Ipasa mo sa akin at ako bahala. Lalandin ko muna siya. Baka pumayag. Natatawang saad ni Marco, ngunit nang makita ang masamang tingin ni Liza ay biglang tumahimik. Mahinang umubo at umiwas ng tingin. Sabi ko nga, ikaw na. Sige, dyan ka muna. Dadalhin ko lang ang mga gamit mo sa kotse. Mabilis itong umalis. Bit-bit ang mga gamit ni Liza. Akala ko ba ikaw magpapasa nito? Inis na sigaw ni Liza. Ha? Wala naman akong sinabi. Halika na nga. Balik sigaw ni Marco. Huwag kang sasama sa loob. Malakas na sinara ni Liza ang pinto ng kotse ni Marco nang marating ang kumpanya nito. Bakit? Hindi ko naman papatulan ng boss mo. May asawa na kaya ako. Sumimangot si Marco. Natigilan si Liza, tumaas ang kilay kay Marco. Ayan ang gusto ko marinig. Halika na, huwag kang malikot ah. Para naman akong boto. Oo nga pala. Nakangiting hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza hanggang sa ipatong niya ang braso sa balikat niya para akbayan siya. Baby mo pala ako. Imbes na mainis sa banat ni Marco ay hindi maiwasang matawa ni Liza dito. Habang papasok sa kumpanya ay hindi maiwasang mapatingin ng mga katrabaho niya kay Liza, lalo na kay Marco. Liza? Ay, ang pogi naman ng kasama mo. Kuya mo ba yan? Walang hiyang lumapit si Becca kay Liza. Kuya ka riyan, Becca? Nakikita mo ba ang kamay ni Pogi? Hindi ginagawa ng magkuya yan. Turo ng isang katrabaho ni Liza sa kamay ni Marco na nasa balikat niya. Natatawang kumaway si Liza sa mga katrabaho. Gusto mong makipagtsikahan sa mga ito ay kailangan niyang pumunta sa boss niyang hanggang doon sa labas ng opisina ay naririnig na niya ang boses nito at ang pangalan niya. Salamat at dumating ka na. Alam mo bang marami tayong trabaho ngayon? Tumayo si Lilibet, ang boss ni Liza, nang makita siya. Akmang maglalakad patungo kay Liza nang mapatingin sa kasama niyang lalaki. Nangunot ang noo at bahagyang natigilan nang makilala. Hindi ba? At ikaw si... Nakita ni Lilibet ang pag-iling ni Marco kaya agad na tumahimik. Ibig sabihin nun ay walang alam si Liza tungkol kay Marco. Imbes na pagtuunan ng pansin si Marco ay lumapit siya kay Liza na nakangusong nakatingin sa kanya. Madam, hindi ko naman sinasadyang makalimutan na may pasok na tayo kada linggo. Araw ng pagsisimba ko sana ngayon, napurnada dahil sa'yo. Inis na binigay ni Liza ang liham sa boss na kahit papaano ay naging kaibigan na niya. May pagkakataon lang talagang nagsusungit ito dahil matandang dalaga na. 1 linggong leave? Abay, talagang pahihirapan mo ako. Nakabusangot na tanong ni Lilibet nang mabasa ang liham ni Liza. Madam, hindi ako ang may gusto niyan. Kung gusto mo kausapin mo tong kasama ko, siya naman ang may gusto niyan. Umupo si Liza sa sofa at hinayaan si Marco na makipag-usap habang masama ang tingin niya dito. Bakit? Ginusto mo rin namang sumama. Hindi kita pinilit, babe. Hinarap ni Marco si Lilibet at sila ang nag-usap. Nakita man ni Liza ang pagsusungit ni Lilibet kay Marco ay alam niya na papayag din ito. At iyon nga ang nangyari. Umalis agad sina Liza at Marco nang pirmahan iyon ni Lilibet. Dahil nasa kotse na rin ang mga gamit ni Liza ay hindi na sila tumiretso pa sa bahay ni Marco. Ano bang gagawin natin sa probinsya niyo? Napapalabing tanong ni Liza. Nais ko na
makilala mong pamilya ko. Bumuntong hininga si Marco nang tignan si Liza. Ang totoo ay gusto ni Marco maranasan ang mabuhay sa probinsya kasamang muli si Liza. Simula nang lumipat si Liza sa syudad ay hindi niya na ito nakitang bumalik sa probinsya. Ngumiti si Liza. Sigurado ka ba? Hindi ba sila magtataka kung sino ako? Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, alam nila na ikaw ang babaeng pinili ko at mahal ko. Tugon ni Marco na may lambing sa boses. Pagdating nila sa probinsya ni Marco, namangha si Liza sa ganda ng paligid. Napalibutan ng mga puno, malinis na ilog at malalawak na palayan. Maraming mga bata ang lumapit at binati si Marco. Patunay na minamahal siya ng mga tao sa lugar. Mga bata, mamaya na tayo maglaro. Ihatid ko lang sa bayang Ate Liza nyo. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Sa kabila naman ay ang maleta ni Liza. Nasa kotse ang isang malaking bag nito. Sino po siya, Kuya Marco? Tanong ng mga ito. Napanguso si Marco. Akala ko, alam nyo na, nang makita nyo siya. Hindi ba halata ang asawa ko siya? Umiling ang mga bata na ikinatawa ni Liza. Ang ganda niyo po, Ate Liza. Bakit niyo po pinakasilan si Kuya Marco? Marami pong gwapo dito sa probinsya. Baka... Nilayo ni Marco ang mukha ng bata, kaya natatawang hinampas ni Liza si Marco. Ang sama mo naman sa akin, Toto. Gusto mo bang sabihin ko kay Paloma na may kasintahan ka? Hayaan mo ng mga bata. Inaasar ka lang naman. Bulong ni Liza. Sumama ang mukha ni Marco. Bagya pang niyakap si Liza. Ayoko nun. Hindi ko tatanggapin na may mas gwapo pa sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Liza. Hinila na si Marco papalayo doon. Simple lamang ang bahay ni Marco doon. Nasa katabing bahay nito ay naninirahan ang magulang niya na mabait namang sumalubong sa kanila. Sa kanilang pamamasyal ay napansin ni Liza ang isang magandang babae na palihim na tumitingin kay Marco. Kilala ito ni Marco dahil dati niya itong kaklase. Marco! Matagal na rin nang makita kita. Mukhang busy ka sa kumpanya. Masayang bati ni Rose, ang babae. Napansin ni Liza ang pagiging malapit ng dalawa at hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Lalo na nang halikan ni Rose si Marco sa pisngi. Pareho pa rin tayong gwapo sabi ni Rose na may kasamang halakhak. At sino tong kasama mo? Girlfriend mo? Si Liza ay medyo na-tense pero sinubukan niyang magpakalmado. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at ipinakilala siya. Si Liza, ang aking asawa. Nagulat si Rose. Nakita ni Liza ang pagbabago ng ekspresyon nito. Bagyang nawala ang ngiti sa labi. Asawa? Wow! Bilis Pero maswerte siya. Napakagwapo mo pa rin. Nahalata ni Marco ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Kaya kaagad niyang inakay si Liza palayo at pumunta sila sa ilog. May gusto akong ipakita sa'yo. Ani Marco na may ngiti sa labi. Sinong babaeng yun? Dating kasintahan? Wala sa sariling tanong ni Liza. Nakaramdam ng selos. Napatingin sa kanya si Marco na nakangiti. Aliw na aliw sa pinapakita niyang emosyon. Si Rose, dating kaklase ko. Tsaka imposibleng maging dating kasintahan ko yun. Ano ka ba? Wala akong naging kasintahan noon dito. Parang gusto ka niya. May pahalik-halik pa siya sa pisngi mo. Hinarap ni Liza ang mukha ni Marco at nakangusong pinunasan iyon. Nagsiselos ka ba, babe? Nakangising tanong ni Marco. Natigilan si Liza. Sinamaan si Marco. Kung hagis kaya kita pabalik, ha? Halika na nga lang. May papakita ko sa'yo. Hinila na siya ni Marco patungo sa kung saan. Lumiko sila sa isang makitid na daan na napapaligiran ng mga punong kahoy. Makalipas ang ilang minuto, maririnig na ang batis ng sapa.
Pagdating nila sa dulo ng daan, bumungad sa kanila ang isang malinaw at malamlam na sapa na napapaligiran ng mga berdeng halaman at bulaklak. Wala akong ideya na may ganitong kagandang lugar na malapit sa bahay mo. Namamangha siya sa ganda ng tanawin. Ang sapa na ito ay aking paboritong lugar nung ako'y bata pa. Dito ko laging hinahanap ang aking katahimikan. Sabi ni Marco habang hinuhubad niya ang kanyang polo. Anong balak mo? Maliligo? Hindi ba't mas maganda kung masubukan natin? Hamon ni Marco habang tumatalon sa malinaw na tubig. Hindi nagpahuli si Liza at sumunod ito. Naglalambitin sa kagalakan. Bumalik tayo bukas dito. Ang ganda ng tubig dito, babe. Yakap ni Marco si Liza mula sa likuran. Nakasandal si Marco sa isang malaking bato habang tinitignan ang unti-unting pagdilim ng kalangitan dahil sa nagbabadyang ulan. Naramdaman ni Liza ang pagkagulat ni Marco. Natatawang nilingon niya ito at pinalibot ang braso sa leeg niya. Anong tinawag mo sa akin? Nabingi yata ako. Awang ang labi ni Marco. Marco, bakit ba? Pigil ang tawang tanong ni Liza. Hindi yun ang tinawag mo sa akin. Nakangusong sinobsob ni Marco ang muka sa leeg niya. Tawagin mo ulit ako noon. Kinikilig ako. Malakas na tumawa si Liza at mahigpit na niyakap si Marco. Makikita ang saya sa muka niya. Kinikilig ba kayong mga lalaki? Mukhang hindi naman. Oo naman. Anong akala niyo sa amin, bato? Kaya pakiligin mo na ako. Tawagin mo ulit akong babe. Pamimilit ni Marco. Hindi naman kita tinawag ng ganyan. Natigilan sa pagtawa si Liza nang maramdaman ang paghalik ni Marco sa leeg niya hanggang sa maramdaman ang dila ni Marco doon. Nanlalaki ang mga mata at namumulang hinampas ito ni Liza. Pilit na lumalayo kay Marco. Kainis ka! Baka mamulato. Mahirapan ako magtago. Ang bastos mo! Sa ilog pa talaga! Nang bitawan siya ni Marco ay doon lumayo si Liza. Ngunit patuloy naman si Marco sa paglapit sa kanya habang tumatawa hanggang sa nakikita na lamang nila ang sariling naghahabulan sa sapa hanggang sa pagbuhos ng ulan. Hindi inaakala ni Liza na magiging masaya siya sa ilang araw na pananatili nila doon. Unti-unting lumalim ang nararamdaman niya para kay Marco. Ngunit sa linggong magkasama sila ay napapansin ni Liza ang pagiging malambing, maalaga at kakaibang kilos ni Marco sa kanya. Paano kung iba pala ang nararamdaman niya para sa akin? Ayokong umasa. Bumuntong hininga si Liza habang nakaupo sa beranda ng bahay ni Marco. Huling araw na nila iyon, ngunit wala si Marco at kasama niya si Rose. Hindi niya alam kung saan nagtungo ang dalawa dahil ang sabi ni Marco kay Liza ay babalik din ito. Ngunit maghahating gabi na ay wala pa rin to. Liza, anak, nandyan ka ba? Papasok na ako. Pumasok ang nanay ni Marco at pinuntahan si Liza sa veranda. Hindi pa dumarating si Marco, Nay? Habang lumilipas ang oras, mas lalo pang nadagdagan ang pag-aalala ni Liza. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong sakit siyang nararamdaman kapag iniisip na mas gusto ni Marcong kasama si Rose sa huling araw nila sa probinsya kaysa sa kanya. Wala ba siyang sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Ang rinig kong usapan nila Rose ay uuwi siya bago sumapit ang gabi. Iyon din ang sabi niya, Nay. Pero kasi, huling araw na namin dito. Bukas ay uuwi na kami sa syudad. Mas pinili pa niyang makasama si Rose kaysa ang tapusin ang araw na magkasama kami. Malungkot na tinitigan ni Liza ang mga bituin. Milyon-milyon itong kumikislap at sa ilalim ng kalangitan, nadama niya ang kalungkutan at pag-iisa. Tumabi si Sheena, ang ina ni Marco, kay Liza. Naawa sa dalaga. Gusto man niyang sabihin dito ang dahilan ni Marco ay pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang pagkatapos ng gabing iyon, magiging masaya din ang dalawa. Huwag ka mag-isip ng masama.
Baka ay may ginagawa lang si Marco sa kabilang bayan. Kilala ko ang batang yon. Paniguradong tumutulong na naman yun sa bayan. Nakangiting saad ni Sheena. Napatingin si Liza kay Sheena at kahit papaano ay kumalma na si Liza. Tumango siya at matyagang naghintay kay Marco kasama ang ina nito. Hinihiling ko na sana kapag may nalaman ka sa pagkatao ni Marco ay piliin mong patawarin at intindihin siya. Hindi niya intensyon ng itago sa'yo dahil ginusto lang niyang mamuhay ng simple. Makahulugang saad ni Sheena bago sila sabay na natigilan ni Liza. Sa malalim na gabing iyon, may naririnig na awitin si Sheena at Liza mula sa kalayuan. Isang awitin na pamilyar sa kanilang pareho, ang paboritong awitin ni Marco. Nalaman iyon ni Liza dahil iyon ang laging pinapatugtog ni Marco sa ilang araw nilang pananatili doon. Siya na siguro yan. Nakangiting wika ni Sheena. Sabay silang tumayo ni Liza at dumungaw sa veranda. Sunod-sunod ang mga hakbang at sa wakas, lumitaw si Marco mula sa dilim. May hawak na gitara at kasama si Rose. Babe, Bati ni Marco na may ngiti sa labi. sorry kung nawala ako ng matagal. May sorpresa ako para sa'yo. Napangiti si Liza at mabilis na buwaba at tinmungo si Marco. Lumapit si Marco at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Sorry kung pinag-alala kita, pero gusto kong gawing espesyal itong huling araw natin sa probinsya. Dahil alam ko na matatagalan ulit tayo bago makabalik dito. Bulong ni Marco at bahagyang pinakawalan si Liza. Nang mapansin ni Liza si Rose, nagtaka siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inabot ni Rose sa kanya ang isang bouquet ng mga bulaklak. Para sa'yo, Liza, ngiti ni Rose. Sorry kung napagkamalan mong may something pa kami ni Marco. Magkaibigan lang kami at gusto kong maging masaya siya. Maluhaluhang bumaling si Liza kay Marco na ngayon ay kumakanta ng paborito nitong kanta. Hindi man maganda ang boses nito ay masasabi ni Liza na ayos na. Habang kumakanta si Marco, lumuhod ito sa harap ni Liza at inilabas ang isang singsing mula sa bulsa. Liza, Boses ni Marco na puno ng emosyon. Simula pa lang nung una kitang makita, alam kong ikaw ang babaeng para sa akin. Hindi ko alam kung paano mo nagawang baguhin ang buhay ko sa maikling panahon. Ngunit alam kong gusto kong maging sayo habang buhay. Mahal kita at sana ay maging parte ka ng bawat araw ko. Gusto kong pakasalan kang muli, pero sa puntong to, gusto kong pakasalan ka sa simbahan. Pagbibigyan mo ba ang kagustuhan kong makasama ka hanggang sa pagtanda? Naiyak si Liza, hindi dahil sa sorpresa, kundi sa sobrang kasiyahan. Oo, Marco. Oo. Bulong niya habang inilalagay ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Kinabukasan ay masayang umuwi sa syudad si Liza at Marco. Inaamin ni Liza na hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Hindi siya makapaniwala na ikakasal silang muli ni Marco. At sa puntong iyon ay masasabi niya na hindi siya nagsisisi na nagmadali sa kanyang kabalaran. Dahil sa huli ay hindi sinasadyang oras o panahon ay makikilala niya si Marco. Ang perfect husband na binili niya online. Masaya ka ba? Napansin ni Marco ang malaking ngiti ni Liza habang nakatingin siya sa singsing na ibinigay niya. Walang alam si Liza sa kung magkano ang presyo nun. Sana ay huwag mong pagsisihan na pumayag ka sa kasal. Natatakot man si Marco sa posibleng mangyari ay buo na ang desisyon niyang sabihin kay Liza ang totoong pagkatao niya. Hindi mangyayari yon. Sobrang saya ko, Marco. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap matutupad ang hiling kong makahanap ng totoong pag-ibig. Sa simpleng pamumuhay at sa hindi magulong buhay, kasama ka. Kaya hindi na ako maghahangad na makahanap ng mayaman na lalaki.
dahil sa simple at maalaga ay sapat na yon. Natahimik si Marco sa sinabing iyon ni Liza. Napansin ni Liza ang pananahimik niya. Ngunit mas nakuha ng magandang singsing sa daliri niya ang atensyon ni Liza. Nasa kalagitnaan ng biyahe ay nakatulog si Liza. Naroon pa rin ang ngiti na hindi nawawala sa kanyang labi. Nagising na lang siya na nasa isang magandang kwarto. Pamilyar iyon dahil kwarto nila iyon ni Marco. Marco? Hinahanap niya agad si Marco, ngunit wala siya doon. Sana naman nagpuntang lalaking yun. Sa paglilibot ni Liza ay hindi sinasadyang mapatungo siya sa kwartong nasa dulong parte. Kunot ang noo niya nang makitang nakaawang ang pinto doon. Ang alam ni Liza ay nakalak ang lahat ng kwarto. Marco? Babe? Nandyan ka ba? Tawag ni Liza, ngunit patuloy ang katahimikan ng paligid. Pagpasok ay napaawang ang labi niya sa magulong kwarto. Nagkalat ang mga papel o kung ano-anong mga papeles sa lapag. Natagpuan ni Liza ang isang sobre na may lamang mga lumang papeles at litrato. Sa kanyang pagkakaalam, mga dokumento iyon ni Marco mula sa kanyang dating trabaho. Ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, napansin niya ang isang article mula sa isang business magazine. Kumunot ang noo ni Liza nang makita ang headline sa taas noon. Alejandro Marco de la Cruz, ang pinakabagong bilyonaryo ng bansa. Basa ni Liza. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa litrato, si Marco ay kasama ang kanyang pamilya at sa likod nila ay isang malaking mansyon. Sa article ay binanggit kung paano si Marco naging matagumpay sa negosyo sa murang edad at kung paano niya pinamahalaan ang kanilang family business. Naramdaman ni Liza ang kanyang puso na tila ba sumikip. Ngunit ang lalong nagpawasak sa kanya ay ang isang litrato ng dalawang bata at liham na nakapaloob ang nooy na palanunan niya sa online raffle. Ngunit mali pala dahil ang napalanunan niya sa raffle ay bigay pala ni Marco. Kasama ng liham ay ang lumang litrato na sa tingin ni Liza ay si Marco. Ang pinagtataka niya ay kasama niya ang batang babaeng kamukha niya noong bata pa siya. Hinanap niya si Marco sa buong bahay na kanyang natagpuan sa likod bahay at katatapos lang sa pagtawag niya sa kung sino mang kausap nito. Marco! Sambit ni Liza habang pinapakita ang magazine. Bakit hindi mo to sinabi sa akin? Halatang nabigla si Marco. Napahinto siya. Lumapit at tinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin, Liza. Bakit? Bakit mo tinago to sa akin? Bumuntong hininga si Marco. Dahil takot ako. Natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin. Kapag nalaman mo. Nalaman ko na simpleng lalaki lang ang gusto mo. Hindi mo pinangarap na makahanap ng mayamang lalaki. Kaya lalo akong natakot. Unti-unti nang nagkakaroon ng luha sa mga mata ni Liza. Hindi ito tungkol sa pera, Marco. Pero ang pagtitiwala ay hindi base sa yaman o sa estado ng buhay. Ang mahalaga, may katapatan. Hindi mo ba naisip na mas masasaktan ako sa pagtuklas na may tinago ka pa rin sa akin? Ang sakit na nagsinungaling ka. Niloko mo ko. Si Marco ngayon ay may mga luha na rin sa mga mata. Pasensya ka na, Liza. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Pero alam mo ba, na ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Hinanap kita ng ilang taon. Dahil nagbago ang mukha mo. Nahirapan ako hanapin ka. Kaya nang makita kita, ay gumawa na ako ng paraan. Gusto ko ring makaranas ng tunay na pagmamahal. Yung hindi base sa aking yaman. Pero Marco, hindi sapat na dahilan yun para itago mo lahat sa akin. Paano mo ipapaliwanag ang perang binigay mo at pinalabas na napalanunan ko raw sa online raffle? Umiling at nasasaktang saad ni Liza.
Natigilan muli si Marco hanggang lumuhod ito at hinawakan ang mga kamay ni Liza. Liza, patawad. Gusto kong ayusin to. Gusto kong maging tapat sa'yo sa lahat ng oras. Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi mo na ba maalala ang batang paulit-ulit mong nililigtas noon mula sa bubuli sa kanya? Hindi mo ba naaalala ang batang tinawag mong chubby teddy bear? Babe, akong batang paulit-ulit mong nililigtas noon. Ang batang nagustuhan ka. Umiling si Liza. Nanumbalik ang kanyang alaala, ngunit isinawalang bahala. Itinago mo sa akin dahil iniisip mo na peperahan lang kita, hindi ba? Binawi ni Liza ang kamay mula kay Marco. Nakita ni Liza ang gulat at takot sa mga mata ni Marco. Umiling-iling si Marco. Hindi matanggap ang nasabi niya. Hindi ito tungkol sa kung ano ang meron ako, Liza. Gusto kong makita mo ako bilang si Marco, hindi bilang isang bilyonaryo. Ayokong iwasan o iwan mo ako dahil sa aking kayamanan. Babe, kay tagal kitang hinanap. Hindi makapaniwala si Liza sa kanyang naririnig. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi mapapantayan ng anumang halaga. Hindi yun mahalaga sa akin, Marco. Pero sana, binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka ng buo. Kahit ang iyong mga sekreto. Mahirap tanggapin na sa pagiging totoo ko sa'yo. Kasinungalingan ang isusukli mo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Marco. May pagsisisi ang mga mata. Patawarin mo ako, Liza. Alam ko nagkamali ako sa pagpili ng paraan. Huwag mo naman sana akong iwan. Si Liza, na puno ng sakit at galit, ay lumapit kay Marco at sinabi yang, kailangan ko ng oras para isipin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala ulit, Marco. Naiintindihan ko na hindi mo pa ako kayang pagkatiwalaan dahil sa ikli ng panahon na pinagsamahan natin. Masakit lang na ganun kababang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo. Dahan-dahang lumakad palayo si Liza, habang si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw sa bigat ng nararamdaman. Habang naglalakad si Liza, naalala niya ang mga panahon na magkasama sila ni Marco sa probinsya. Mga oras na tila walang problema. Ngunit ngayon, napagtanto niya na may tinatago palang malalim na lihim si Marco. Napagdesisyonan ni Liza na iwanan muna si Marco upang magkaroon ng panahon para mag-isip. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang kanyang nararamdaman at kung maaari pa ba niyang mapatawad si Marco sa kanyang pagtataksil. Nagpunta si Liza sa unit ni Mina sa pag-aakala na ito lamang ang taong makakaintindi sa kanya sa oras na ito. Pumasok siya at hindi na nag-abala na kumatok pa. Liza? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Mula sa pagbabasa ng libro ay napatayo si Mina nang makita si Liza na tumatakbo patungo sa kanya. Sinalubong niya ito ng yakap. Liza, bakit? Si Marco. Natigilan si Mina. Anong nangyari kay Marco? Bakit hindi mo siya kasama? Si Marco, siya pala ay isang bilyonaryo. Hindi ko matanggap na nagsinungaling siya sa akin at niloko ko, Mina. Muling natigilan si Mina. Alam niyang mangyayari na ito. Dahil nasa iisang estado lamang sila ni Marco, ay agad nalaman ni Mina ang tungkol dito nang unang magkita sila. Pasensya na, Liza. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi ko na hinayaan na makasal ka sa kanya. Sinabi ko na sa kanya na sabihin sa'yo lahat bago pa kayo pumunta sa probinsya. Napatingin si Liza kay Mina sa sinabi nito. Alam mo, Mina? At hindi mo yun sinabi sa akin? Galit na sabi ni Liza, ngunit agad na hinawakan ni Mina ang kamay niya para pakalmahin. Alam ko simula pa lang. Hindi ko sinabi dahil wala ako sa posisyon para doon, Liza. Dapat alam mo yun dahil sekretarya ka ni Madam Lilibet.
Gawain mo ang tignan at sa ulo lahat ng batang bilyonaryo sa bansa. Pero kaibigan mo ko, Mina. Oo, pero naisip ko ang kagustuhan mong makahanap ng tunay na pag-ibig. Alam kong si Marco ang lalaking nababagay sa'yo. Bulong ni Mina. Niloko at nagsinungaling siya sa akin. May oras o pagkakataon na siya para sabihin sa akin ang lahat. Pero pinili niyang ilihim yon. Si Mina, habang pinagmamasdan si Liza, ay lumapit at tinapik ang balikat nito. Anong gagawin mo kung ganun? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano matatanggap ang lahat o kung paano makakapagpatawad. Sa isang iglap, parang lahat ng alaala namin sa probinsya naging peke. Peke. Si Mina, na may masusing pananaw sa mga bagay, ay suminghap ng malalim at nagsalita. Tignan mo sa ganitong paraan, ha? Bakit mo iniisip na si Marco ay hindi kayang magtago ng sekreto tulad nito? Baka may dahilan siya. Anong dahilan? Saway ni Liza. Ang kanyang mata ay puno ng galit at pag-aalindangan. Siguro, gusto niya na makita mo siya sa kung sino talaga siya at hindi sa kanyang kayamanan. Baka gusto niyang maiparamdam sa'yo ang tunay na pagmamahal na walang koneksyon sa kanyang pera. O kahit anong rason niya. Humugot ng malalim na hininga si Mina. Pero, anong gusto mong gawin? Hindi ba't mahal mo si Marco? Oo, mahal ko siya, Mina. Pero hindi ko alam kung paano ako magtitiwala ulit. Pakiramdam ko, niloko niya ako. Sagot ni Liza habang pinipigil ang kanyang mga luha. Hinihimas naman ni Mina ang buhok ni Liza. Nagsalita siya. Liza, sa bawat relasyon, may pagkakataon talaga na masusubok ang tiwala. Pero kailangan mong tandaan na ang pagmamahal ay hindi lamang batay sa mga bagay na alam mo, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi mo alam. Si Marco ay may dahilan kung bakit niya yun ginawa. At kung sa tingin mo ay karapat-dapat siyang patawarin, bigyan mo siya ng pagkakataon. Napaisip si Liza sa sinabi ni Mina. Paano kung masaktan ulit ako? Si Mina ay ngumiti at hinawakan ang kamay ni Liza. Ang puso ay palaging handang masaktan, Liza. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at magpapatuloy sa pagmamahal. Si Liza ay natahimik at napagtanto na ang sagot sa kanyang problema ay nasa kanyang sariling puso. Salamat, Mina. Dahil nariyan ka palagi kapag may problema ako. Maraming salamat. Kaya mo yan, Liza. Ang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Tandaan mo yan. Matagal pala silang dalawang nag-usap. Nagbalikan ng mga alaala at nagtawanan sa mga nakaraan. Sa huli, si Mina ay nagbigay sa kanya ng isang payo. Kahit anong desisyon ang iyong gawin, siguruhin mong para ito sa iyong kaligayahan. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Bigyan mo ang sarili mo ng oras. Pagkatapos ng kanilang masusing pag-uusap, nagpasya si Liza na bigyan ng oras ang kanyang sarili upang alamin ang tunay na nararamdaman para kay Marco. Ngunit higit sa lahat, tinalikuran niya ang kanyang galit at nagsimulang buksan ang kanyang puso para sa posibilidad ng pag-ibig at pagpapatawad. Nanatili si Liza sa unit ni Mina. Sa ilang araw na pananatili doon ay paulit-ulit na pabalik-balik si Marco upang humingi ng tawad sa kanya. Hinihiling na sana ay makapag-usap sila ulit. Marco, bigyan mo pa sana ako ng ilang araw para makapag-isip. Huwag kang mag-alala dahil ako ang pupunta sa iyo kapag nakapag-isip na ako. Hinarap ni Liza si Marco isang araw. Napatitig si Marco sa kanya. May malungkot na ngiti. Sa araw na iyon, akin ka pa rin, di ba? Matutuloy pa rin ang kasal natin, di ba, babe? Oo, Marco.
tayo pa rin. Matutuloy pa rin ang kasal natin. Bigyan mo lang ako ng panahon para mag-isip. Hindi man sang-ayon, may pagdadalawang isip man, ay tumango si Marco. Hihintayin kita, Liza. Please, huwag ka magtatagal. Alam mo kung gaano kita mamimiss ng sobra. Hindi maiwasang mapangiti si Liza sa sinabi ni Marco. Sa ngiti niya na naging dahilan para mawala ang agam-agam, kaba at takot ni Marco. Bolero, pero mamimiss din kita, Marco. Hintayin mo sana ako. Umalis si Marco nang may pag-asa dahil kahit umalis man siya ay alam niyang sa kanya pa rin si Liza. Hihintayin lamang niyang tuluyan itong maghilom at patawarin siya sa ginawa niya. Isang umaga, habang abala si Liza sa pagdidilig ng mga halaman sa maliit na hardin ni Mina, narinig niya ang ringtone ng kanyang cellphone. Dali-dali niyang tinungo ito at napansin ang napakaraming missed calls mula sa kanyang mga kaibigan, katrabaho at lalo na ni Mina. Anong meron? At ginugulo ako ng mga to? Bulong ni Liza. Sa pagbukas niya ng isa sa mga messages ni Mina, may isang link na video. Sinabi ni Mina na panoorin niya iyon. Agad niyang pinindot ito at napunta sa isang live broadcast ng isa sa mga kilalang TV network. Nakita niya si Marco sa TV, nakaupo sa harap ng isang interviewer. So Marco, bakit mo naisipang gawin to dito sa national television? Nakangiting wika ng babaeng interviewer. Nangunot ang noo ni Liza nang makita ang seryosong mukha ni Marco habang nakatingin sa kamera. Narito ako para humingi ng kapatawaran sa isang babae. Alam kong hiniling niyang bigyan ko pa siya ng panahon para mag-isip. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong gawin to para malaman niya na seryoso ako. At hindi ko ginustong magsinungaling sa kanya. Tumitig si Marco sa kamera na parabang si Liza ang tinititigan niya. Gusto kong humingi ng tawad kay Liza. Hindi lang sa harap niya, kundi sa harap ng buong bansa. Ayoko siyang mawala sa buhay ko. Dahil lamang sa isang kasinungalingan o anong kasalanan. Si Liza ay hindi mapigilan ang magulat. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Bakit mo naman pinalabas sa kanya na ikaw ay isang ordinaryong tao? Sa totoo lang, isa ka palang bilyonaryo. Mas lalong nagulat si Liza. Paanong nalaman ng mga ito ang tungkol doon? Gusto ko siyang makasama. Ang babaeng nagligtas sa akin nung bata pa kami. Nung una ay gusto ko lang din talaga siyang tulungan. Ngunit lalong lumalang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko lang din maramdaman kung paano mabuhay na hindi batay sa yaman o estado sa lipunan. Si Liza ang tanging gusto ko at mas gusto ko na makahanap ng totoong pag-ibig at hindi humahangad ng bilyonaryong lalaki. Natatakot akong mawala siya kung malalaman niyang totoo. Nag-flash sa screen ang malaking billboard sa EDSA na may malaking larawan ni Marco na may hawak na sign na may nakasulat na, "Liza, patawad. Umuwi ka na please. Masyado na kitang namimiss. Marco." Samantala, halos maiyak si Liza. Napansin niya ang mga kapitbahay na nagtitipon sa labas ng kaniyang bahay. Tinitignan ang malalaking LED screen sa katabing building na nagpapakita rin ng live broadcast. Nagring muli ang cellphone ni Liza. Si Marco ang siyang tumatawag. "Marco?" Naiiyak na saad ni Liza. "Liza, alam kong hindi sapat ang lahat ng to para humingi ng tawad sa'yo. Pero sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat at maayos natin to." Nahimigan ni Liza ang lungkot sa boses ni Marco. "Marco, hindi mo kailangan gawin to sa harap ng maraming tao. Sinabi ko naman sa'yo na hintayin mo lang ako." "Gusto ko lang malaman mo na handa ako ipagsigawan ka sa buong mundo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kaseryoso na ayusin ang lahat." Lumambing at sumeryoso ang boses ni Marco.
Naluluha muli si Liza. Marco, salamat. Oo, babalik na ako sa'yo. Kaunting tiis na lang, mahal ko. Hindi man nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Sa araw na iyon, naramdaman nila ang bigat ng bawat katagang binitawan at ang tibay ng kanilang damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos ng nangyaring iyon, nagdesisyon si Liza na humarap kinabukasan kay Marco at hanapin ito sa kanyang kumpanya. Buo ang kanyang loob habang tinatahak ang daan patungo sa malalaking pintuan ng gusali kung saan matatagpuan ang kumpanya ni Marco. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa loob, napansin niya ang mga titig ng ilang empleyado. Iba't ibang reaksyon ang kanyang nakita. May mga nagingitian, may ilang nagbubulungan, at meron ding nagbibigay pugay sa kanya. Kinabahan si Liza. Hindi niya inaasahan na makikilala siya ng mga ito. Magandang umaga po, Mrs. De La Cruz. Bati ng isang empleyado sa reception. Napakurap si Liza. Paano mo ako nakilala? Ngumiti ang babae. Ikaw po ang asawa ni Sir Marco. Kilala ka po ng lahat dito. Halos maulan ng hininga si Liza. Habang naglalakad siya papunta sa opisina ni Marco, ramdam niya ang respeto at paghanga ng mga empleyado. Hindi lamang dahil siya ang asawa ng kanilang boss, kundi dahil sa pagmamahalan na ipinapakita ni Marco sa kanya. Pagbukas niya ng pintuan ng opisina ni Marco, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa na may bahagyang pangamba sa mga mata. Liza, Nandito ako para ayusin natin to. Sigot ni Liza, ngunit ramdam ang kaba sa boses. Liza, bumalik ka. Akin ka na ulit. Nagulat si Marco at niyakap si Liza. Napatingin si Marco sa kanyang asawa at sa mga mata nito makikita ang tunay na damdamin, pagmamahal, pangungulila at takot. Oo Marco, at hindi na ako aalis. Pero sana huwag nang mauulit to. Ayokong may tinatago ka sa akin, babe.